Isa sa tatlong anak ni Diwata Abyang Alonsina at Buyong Panbari, si Labaw Dunggon. Kagila-gilalas ang kaniyang katauhan dahil pagkasilang pa lamang niya ay agad na siyang lumaki. Siya'y natuto rin agad na magsalita, naging matalino at lumaking napakalakas. Minsan, nagpaalam si Labaw Dunggon sa kanyang ina upang hanapin ng isang dalagang nangangalang Anggoy Ginbitinan. Madali niyang natuntun ang kinaroroonan ng dalaga at nakamit niya ang pagsang-ayon nito upang sila ay makasal. Hindi pa nagtatagal ang kanilang pagsasama, muling umalis si Labaw Dunggon upang suyuin naman ang dalagang si Anggoy Doroonan na kanyang napangasawa rin. Hindi kalaunan, namalita ang kagandahan ng babaeng sinagmalitong yawa, sinagamaling Diwata, kung kaya't umalis muli si Labaw Dunggon upang suyuin ang ikatlong babae. Ngunit sinagmalitong yawa ay may asawa na, si Buyong Saragnayan. Hindi pumayag si Buyong na ibigay ang kanyang asawa kay Labaw, kung kaya't naglaban ang dalawang lalaki. Tumagal ng maraming taon ang kanilang paglalaban sapagkat kapwa sila nagtataglay ng pambihirang lakas. Inilublob ni Labaw si Buyong sa tubig at ito'y tumagal ng 7 taon sa ilalim ng tubig. Pinaghahampas ni Labaw si Buyong ng mga puno, ngunit nagkalasog-lasog lamang ang mga punong pinanghampas niya. Hinawakan niya sa paa ang kanyang kalaban at kanyang ipinaikot-ikot sa hangin, ngunit buhay pa rin si Buyong. Nang mapagod si Labaw, siya naman ang itinali ni Buyong na parang baboy at ikinulong sa silong ng kanyang bahay. Samantala, nagkaanak si Anggoy Doroonan, si Baranugan. Si Anggoy Ginbitinan ay nagkaanak din, si Aso Mangga. Ang dalawang bata ay nagpaalam sa kani-kanilang ina upang hanapin ang kanilang ama. Nagkita ang magkakapatid sa kanilang paghahanap at ipinasya nilang magsama upang palayain ang kanilang ama sa kamay ni Buyong. Nang marating nila ang lugar ni Buyong, hinamon ni Baranugan si Buyong sa isang labanan. Hindi nagapi ni Buyong ang binata, ngunit agad siyang humingi ng tulong sa mga impakto. Isang kawan ng mga impakto ang dumating. Nilabanan ng magkapatid ang impakto at sila'y nagtagumpay. Ngunit hindi mamatay-matay si Buyong. Agad na huminging tulong si Baranugan sa kanyang lolang si Alonsina. Ayon sa matanda, kailangang pumatay silang magkapatid ng isang baboy ramo upang mapatay nila si Buyong. Nang makatagpo ang magkapatid ng baboy ramo ay agad nila itong pinatay. Lumindol at dumilim nang mapatay ng magkakapatid si Buyong. Ipinagpatuloy ng magkapatid ang paghahanap sa kanilang ama, ngunit hindi nila natagpuan ang ama sa silong ng bahay ni Buyong. Maging sina humadapnon at dumalaplap, mga kapatid ni Labaw ay tumulong na rin sa paghahanap. Nang matagpuan nila si Labaw ay isa ng sinto-sinto. Ginamot ni na Anggoy Doroonan at Anggoy Ginbitinan ang kanilang asawa. Nang bumalik ang katinuan ni Labaw, ipinagtapat sa kanyang 2 anak na lalaki na si Nagmalitong Yawa ay may 2 pang magagandang kapatid na babae. Doon din ay umalis sina Baranugan at Aso Mangga upang hanapin ang magagandang kapatid ni Nagmalitong Yawa. At diyan nagtatapos ang kwento na pinamagatang Labaw Dunggon. Sana ay may natutunan kayo hanggang sa muli.